Let me start from Romans chapter 8, verse 11. Okay? Romans 8, verse 11. Ito pong verse na to is very important kasi po dito po nakasalalay yung teaching po ng resurrections. Okay? Lagay natin yung ating scripture. Romans chapter 8, verse 11. Ano po sabi dyan? And if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you. Sabi niya, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies. Ito po yung sinabi ni Apostle Paul when he write the book of Romans na gaano kahalaga po itong tinatawag po nating study o kaalaman sa resurrections. Bagamat sa Pilipinas, majority Christian o Catholic Christians or born-again Christian, lahat yan naniniwala sa resurrection. Pero pag tinanong mo, ipaliwanag mo nga sa akin ng resurrection, minsan tatahimik, hindi niya maipapaliwanag. Why? Kasi po, ang tamang source of information para manawaan niyo po ang resurrection ay sa Bible. Hindi yan kayang ipaliwanag ng doktor, ng scientist, but the Bible can explain it to us. So, buksan natin itong sandali itong scripture para makita po natin. Sa 1 Corinthians chapter 15, verses 3 to verse 8. Okay? Dito tayo tumuloy. Okay? Verse 3. 1 Corinthians 15, verse 3. Ano sabi po dito? Babasahin ko ha. For what I received, I pass on to you as of first importance. Pinapasa niya daw yung number 1 pinakamahalaga. That Christ died for our sins according to the Scripture. Yun ang sabi ng Bible, namatay for our sins. That He was buried, that He was raised on the third day according to the Scripture. Nabasa niyo? He was raised up and that He appeared to save us and then to the 12. Verse 6, and so after that, He appeared to more than 500 of the brothers and sisters at the same time, and most of whom are still living, though some have fallen asleep. Verse 7, then He appeared to James, then to all the apostles. And then verse 8, ang sabi po ng Bible, and last of all, He appeared to me, si Apostle Paul, as to one abnormally born. Kasama siya doon sa binigay po ng ating Panginoon. Now, let's go to verse 12. So, verse 12, but it is preached that Christ has been raised from the dead. How can some of you say that there is no resurrection of the dead? Verse 13, if there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. Verse 14, ang sabi po ng Bible, and if Christ has not been raised, our preaching is useless. And so is your faith. Tama nga naman. Eh kung hindi totoong nabuhay si Jesus, sayang yung preaching natin, sayang yung faith natin kasi walang katotohanan. And more than that, we are then found to be false witnesses about God. For we have testified about God that He raised Christ from the dead. But He did not raise Him. In fact, the dead are not raised. So ito yung arguments, no? Hindi naman ata. So verse 16, for if the dead are not raised, then Christ has not been raised either. 17, and if Christ has not been raised, your faith is futile. You are still in your sins. Verse 18, then those who have been fallen asleep in Christ are lost. Verse 19, if only for this life we have hope in Christ, we are all people most to be pitied. Verse 20, but Christ has indeed been raised from the dead, the first fruit of those who have fallen asleep. Palakpakan natin ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. You would notice as we read the scripture, mapapansin niyo po, may mga arguments kung bakit po ang resurrection ay kino-question. Noon pa man, pero nagpatunay sila Apostle Paul, pinakita din yung mga taong nakakita sa kanya
wala pong duda na meron talagang naganap na resurrection. Are you still here, mga kapatid? So sa oras pong ito, titingnan po natin sa scripture ngayon, sa pagtuturo po ngayon na ano dapat ang makita natin. Wait. Ito po yung dapat nating makita. Okay, isa-isahin po natin ngayon yung mga pinag-aaralan po natin. Punta tayo dun sa doon pa lang sa New Testament, may nag-a-argue na ng mga resurrection. Pero of course, isa-isa yung mga disciples nagpapaliwanag para yung mga tao. Sabi niya, nakita mo, di ba? Oo, nakita ko. Ikaw, nakita mo. O kami, 500 kami, nakita namin. So yung mga early believers, believer talaga sila ng resurrection. Kasi nakita nila mismo si Christ, pinako sa krus, inilibing, tapos lumabas. So, meron tayong mababasa ngayon sa scripture na gusto kong puntahan natin, walang iba, itong scripture po ng Book of John, chapter 20. Okay? Magsimula tayo sa verse 1. Ito po ay verse 1 hanggang 18, no? Sabi po ng Bible, ito yung actual event, okay, ng resurrection. Lagyan natin ulit yung John chapter 20. Early on the first day of the week, while it was still dark, Mary Magdalene went to the tomb and saw that the stone had been removed from the entrance. Okay? Verse 2. So she came running to Simon Peter and the other disciple, the one Jesus loved, and said, "They have taken the Lord out of the tomb, and we don't know where they put him." Verse 3, so Peter and the other disciple started for the tomb. Both were running, but the other disciple outran Peter and reached the tomb first. Verse 5, he bent over and looked in at the strips of linen lying there, but did not go in. Then Simon Peter came along behind him and went straight into the tomb. He said, "The strip of the linen lying there, as well as the cloth that had been wrapped around Jesus' head. The cloth was still lying in its place, separate from the linen." Finally, the other disciple who had been reached to the tomb first also went inside. He saw and believed. And then, they still did not understand from the scripture that Jesus had to raise from the dead. Next, then the disciples went back to where they were staying. Now Mary stood outside the tomb crying. As she wept, she bent over to look into the tomb, and saw two angels in white seated where Jesus' body had been, and one at the head and the other at the foot. They asked her, "Woman, why are you crying?" "They have taken my Lord away," she said, "and I don't know where they have put him." Verse 14, at this, she turned around and saw Jesus standing there, but she did not realize that it was Jesus. Verse 15, he asked her, "Woman, why are you crying? Who is it you're looking for?" Thinking he was the gardener, she said, "Sir, if you had carried him away, tell me where you have put him, and I will get him." Jesus said to her, "Mary." She turned toward him and cried out in Aramaic, "Rabboni," which means my teacher. Jesus said, "Do not hold on to me, for I have not yet ascended to the Father. Go instead to my brothers and tell them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God." And verse 18, Mary Magdalene went to the disciple with the news, "I have seen the Lord." And she told them that they had said these things to her. Yun po yung narrative ng istorya about kay Mary Magdalene. Siya yung unang pumunta. Kaya, pwede bang palakpakan natin muna sandali ang mga babae? Alam nyo ba,
babae ang unang nakadiscover ng resurrection. At alam mo, ang unang preacher, hindi lalaki, babae ulit, si Mary Magdalene. Hindi ordinaryong tao, isa lang siyang makasalanan. Hindi siya special na tao. She was just an ordinary woman. According dun sa pinag-aaralan po natin ngayon, meron kasing, I want you to fully understand na ito yung evidence. Say the word evidence. Say that word evidence. Meron kasing mga evidence na nagpapatunay na totoo yung nangyari. Okay? Now, kung mayroong evidence, ito po yung magiging dalan why we can trust this narrative of resurrection. Kung totoo ito, di totoo yung faith natin. Di ba? Kasi kung hindi totoo ang resurrection, walang kwenta yung pananampalataya nga natin. Now, I want to show you the evidence why you can trust this teaching of resurrection. Bigyan ko kayo ng 3 historical facts that even skeptic scholars begin to agree. Okay, sulat niyo po ito. Number 1, Jesus really died on that cross. Yan po yung historical fact. Namatay talaga po siya. Okay? Yan po yung unang-una. Talagang namatay po siya sa cross. Hindi po ito yung fainting or a trick. Hindi po. Roman soldiers knew how to execute people. And they pierced his side, blood and water came out. It is a medical sign of death. Jesus really died. Yun po yung una. Number 2, the tomb was empty 3 days later. Yun po yung evidence, no? Sabi po ng Bible, the body wasn't there not because his friend took it and then they were hiding in fear. No. Not even his enemies took it. They would have produced the body to stop the movement, but the tomb was empty. Kasi kung kinawa ng mga disciple, lalabas din. Kung kinuha naman ng kalaban niya, lalabas nila para patunayang hindi totoo ang resurrection. So, walang mailabas ang mga disciples niya, walang mailabas yung mga enemy niya ng body para patunayang hindi totoo, patay pa rin. No? So, walang makapaglabas. Therefore, the tomb was empty 3 days later kasi empty ang tomb kasi bumangon mula sa patay ang Panginoong Hesus. Kasi kung may kumuha at nagsimula na yung movement ng buhay si Kristo, di ilabas nyo lang, so tapos na. Wala nang maniniwala sa resurrection. Kung hindi totoo, kung kinuha ng mga apostles yung patay, tinago, one day lalabas para patunay hindi totoo ang resurrection. Pero hanggang ngayon, walang makapagpatunay na merong katawang naiwan. Because according to testimony, si Kristo nabuhay mula sa mga patay. Amen? Number 3, sabi pa ng Bible, over 500 people saw him alive. Yan yung pangatlo. Hallelujah. Not 1, not 2, not just friends at one time, but over 500 people saw the risen Jesus at once. So totoo po talaga. And most of them is still alive when Paul write this scripture. Meaning you could go ask them yourself. Totoo ba? May nakakita? Meron. So ulitin ko, no? Namatay talaga siya sa cross. Pagpunta doon sa pinaglibingan na wala, may nakakitang nakatayo at buhay. So ito po yung mga true evidence kung bakit naniniwala tayo sa resurrection. Are you still here? Okay? Tanungin natin ngayon yung pangalawa. What the resurrection means for you right now? Ano ba ang ibig sabihin ng resurrection sa atin lahat? Kung may resurrection, ano ngayon kung meron? Ito yung mga tinatanong, ako nagti-teaching ngayon ako, hindi ako nagpi-preach, teaching to. Kasi gusto ko maunawaan ninyo na yung pananampalataya ninyong kinuha ay meron pong katotohanan. Meron tayong Diyos na buhay. So what is the meaning of resurrection sa atin? Ano ba ito para sa atin? Sulat niyo po ito. Meron pong 5 declaration for anyone who needs to hear them today. Ito po yung number 1. Okay? Your past is not your prison. Ayun, hallelujah. Your past is not your prison.
I believe the grave could not hold him. And because of that, it cannot hold your future. What God forgives, He forgets. So stop living in a tomb that Jesus already emptied. Kung meron man kayong past, namatay, pumangit ang buhay mo, gusto ko pong sabihin sa inyo, yung mga nagawa nyo noong una, ay hindi nyo yan prison house. Because of resurrection, pwede kayong makalaya dun sa dati nyong buhay na masama. Marami tayong ginawang masama na pumatay sa atin. Namatay ang negosyo, namatay ang families, namatay. Pero dahil may resurrection power, I promise you, God can resurrect your present situation. Yan ang maganda po. Dahil naniniwala tayo sa resurrection, meron itong meaning sa atin na lahat ng namatay sa buhay ko ay pwedeng muling buhayin ng Panginoon. Hindi lang yung physical life ko pero meron ako mga namatay. Meron ba ditong namatay ang pangarap mo? Namatay ang iyong desire, parang nawalan ka ng hope. Pag ang resurrection power nag-move sa life mo, lahat ng akala mong wala na, patay na, posible pa rin mabuhay muli. Can I have amen? I was talking to a very poor young gentleman, Bishop, napakahirap po ng buhay namin. Sabi ko, naniniwala ka ba sa power ng resurrection? Sabi niya, Bishop, nung tinuro mo sa akin yan, naniniwala po ako. Sabi niya sa akin, this was like about 20 years ago pa, yung istorya na to. Hopeless, galing sa mahirap na pamilya, involved sa mga masamang gawain. But this man apparently believed on the gospel. You know what God did to him? Yung lahat ng pangit niyang nakaraan, minsan kahit may pangit kang experience, pero meron ka namang dream na maganda. Di ba? Sino sa inyo nakaranas? Ang pangit ng buhay ko, ba't nagkaganito? Pero sa kabila nun, may dream kang maganda. Kaya lang, habang pumapangit yung buhay mo, yung dream mo natatabunan ng pangit. Di ba? Hanggang one day, sa sobrang pangit ng kita mo sa buhay mo, hopeless ka na. Nakala mo, wala na mangyayari. But there's a resurrection. Yung mga nangyayaring tumatabon sa iyo at yung pangarap mong tinabunan, when the resurrection power come upon your life, bubunutin muli yung pangarap mo. At magtataka ka, tinatabunan yung mga dati mong pangit na nararanasan. Isa po ako sa nakaranas niyan. Anak po ako ng mahirap, puro hirap. Sinamahan ko pa ng bisyo ng mga masamang gawain. Lalo ko naging hopeless. Pero one day, nung nakilala ko sa Panginoon, God gave me hope. Naramdaman ko yung dating tumatabon, lumulukob sa aking mga pangit na pangyayari sa buhay ko. Pinatawad ako ni Jesus. Iinis ako sa kasalanan. Binuhay muli yung pangarap ko. 42 years ago, 42 years na po akong Christian yung lahat ng pangit na nangyari sa akin, nawala, nilinis, pinatawad. And then, resurrection comes. Yung lahat ng pangarap ko, nabuhay muli. Gumandang muli ang buhay ko. Bakit? Ako po yung nakaranas. The same resurrection power na bumuhay kay Jesus is the same resurrection power ang bumuhay din sa akin. Kaya ang tao, kailangan niya ng resurrection power. Sino rito yung may dream ka, may pangarap ka, na parang wala ng pag-asang mangyari? Kasi pinatay ng mga pangyayari sa buhay mo. Maraming tao ngayon, hopeless, malungkot, kasi masama yung nangyari sa buhay. May mga circumstances. Diba? Nalugi sa negosyo, yung iba nawalan ng trabaho, yung iba nag-away, hiniwalayan ng asawa, yung iba nagkalat yung mga anak, nasira yung kanilang pangarap. Pero wag ko kayong maniwala na hanggang ganun lang ang buhay natin. Dahil merong resurrection power
ang buhay mo ay posibleng magkaroon ng pagbabago. Kaya may resurrection. Kasi po yung resurrection power, yun po yung supernatural. Imagine mo bakit supernatural? Naturally, patay na to Wala nang buhay Pero bakit nabuhay? Ibig sabihin, kaya niyang talunin yung mga natural circumstances because supernatural superseded the natural. Biglang nabuhay ang Panginoong Jesus. Supernatural po yun. Alam niyo, yung the same power na yon, pag nanampalataya kay Jesus, yun po ang gagalaw sa buhay niyo. Yung supernatural power ng resurrection, nasa loob mo yon. And I promise you, may kayang i-accomplish ang supernatural power na po na yon. Are you listening? So, number one, your past is not your prison. Hindi porket pangit ang past mo, nakalak ka na doon. No. Because the resurrection has the power to set you free from that prison. Kaya gustong-gusto ko itong teaching ng resurrection. Kasi ito po yung nagpapalaya sa lahat ng mga nakagapos sa kanilang kahapon. Pangalawa, your pain is not pointless. Kung titingnan mo ang Friday, it looks like a defeat because of that Holy Friday. And on Saturday, Black Saturday, it was very silent. But Sunday came. Your suffering is not the end of your story. Why? Because it is the setup for your testimony. Nabuhay mula si Jesus. Malungkot nung Friday, tahimik nung Saturday, pero umingay dahil nung Sunday, bumangon mula sa patay ang ating Panginoong Jesus. Can I have amen? So, hindi pointless yung pain ng buhay natin. Siguro yung life mo ngayon nasa Holy Friday. O kaya siguro silent kasi po Black Saturday. But thank God you are here this morning. God is telling you, son, there is a resurrection in your life. Amen. Yung lahat ng pangit na pinagdaanan natin, parang Biyernes Santo, puro hagupit, puro sakit, puro hirap. At nung Saturday, tumahimik sapagkat patay na. Pero nung Sunday, biglang umalingaw-ngayo, buhay si Jesus. At kung siya ay buhay, ikaw ay mabubuhay. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Number 3, your pain, your failure is not fatal. Yes, Peter denied Jesus 3 times. But he became the rock of the early church. You have not fallen too far for the resurrection grace. Nag-fail tayo. Pero your failure is not fatal. Your failure can be resurrected. Some of us nag-dream, nag-fail. Some of us may ginawa, nag-fail. Nung nag-fail ka na nag-fail, parang ayaw mo na. No, hindi dapat. Failure must not be fatal. Bakit? Although we have a failure, meron tayong tinatawag na resurrection grace para yung failure natin, it turn out to become victory. Yan po yung pangatlo. Okay? Ito po yung sinasabi ko po sa inyong resurrections meaning para sa atin. Your past is not your prison. Your pain is not pointless. Your failure is not final. Number 4, your fear is not your master. Why? Death itself could not stop Jesus. Alam niyo po ba yun? Mismong kamatayan, hindi siya kayang pigilan. Ano ang kayang gawin sa atin ng fear? Because fear is a liar, mga kapatid. Ano nangyari kay Mary Magdalene? Natakot siya nung nawala. Umiiyak siya. But the tomb is empty and the king is alive. Akala niya, yung takot niya may kumuha, pero napalitan. Di po ba? Kasi po, meron pong katotohanan ng resurrection. So, hindi tayo dapat susunod doon sa mga takot-takot natin. Sino dito may takot ka sa future, takot ka sa anak mo, takot ka sa lalo ngayon, ako, mahal ng gasolina. Nagpakarga ako ng diesel kanina, 2,000 po. Tinitingnan ko yung angat, konti lang, gumanon lang. Ay, wala pang kalahati. 2,000 ang nung araw, pag 2,000, kalahati na.
Ngayon yung 2,000, gumano lang ng konti. Sabi ko, makabalik pa kaya ako nitong 2,000 na to? So kinakailangan, sabi sa akin, Sir, kung gusto mo, yung dati mong 3,000 magiging 6,500. Doble. Yung mga bumili ng kotse na hulugan, sabi nila, diesel para matipid. Eh, mas mahal ngayon ang diesel. So, hindi siya nakatipid. Nakangiti yung nakagasolina. Yung iba sa inyo nakangiti kasi wala naman kayong kotse. Di ba? Sabi mo, nakatakas ako. Nagtaka ka, yung pamasahe mo, lumaki naman. Wala kang lusot, mga kapatid. But fear is not your master. Di ba? Manda lang po kayo, mga susunod na araw, hindi po ako nagpapromise ng negative. Pero according po sa pag-aaral, maapektuhan na po yung presyo ng gulay, ng bigas, unti-unti na po yan. No? Kaya ang magiging ugali po ng mga kababayan natin Pilipino, imbes na mag-Jollibee, magluto na lang tayo sa bahay. Punta tayo ng Mall of Asia, mahal pa masahe. So, unti-unti nang mararamdaman ito. Ngayon, yung medyo mayaman, nakatulad ng katabi mo, hindi tatablan yan. Meron ka bang katabi ngayon na alam mo big time? Hindi tinatablan. Makinig kayo. Ngayong mahirap na panahon, natatakutin tayo. Kaya nga, nung kami na ando sa camp, tinuturuan ko yung mga young adult, dapat meron kayong emergency fund. No? Halimbawa, ang sweldo mo, 30,000. Dapat, wag mo basta-basta gagastusin. Magre-reserve ka ng emergency fund mo. Ang pinaka maganda, yung 1 year kaya kang i-finance ng emergency fund mo. So, ang gagawin mo, yung 30,000 times 12, 360,000 yun. Ipunin mo yon dahan-dahan hanggang ikaw ay secure for 1 year. Pag nawalan ka ng trabaho, pag nagmahal, at least meron kang kukunin monthly na 30,000 doon sa 1 year emergency fund mo. Siguro nabigla kayo sa sinabi ko, ano? Alam niyo kung bakit? Hala, wala ako. Meron lang ako emergency. Pero wala akong emergency fund. Di ba? Sino sa inyo nasa emergency lang? Pero walang funds. Yung emergency funds, mga 360,000. Sabi niya, Bishop naman, pang mayaman ata yan. Hindi, pang ordinaryo, yung nag-iisip na nag-strategize. But because you fail to plan, you plan to fail. Matatakot ka ngayon. Di ba? Yung fear na yon will become your master. Pero dahil sa araw na to, nag-aaral tayo ng resurrection, kahit wala tayong ipon, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Eh kasi paano ka makakaipon? Sweldo mo pa lang, kulang na eh. Di ba? Pero, pag-aralan ninyo, the presence of God is always over our provisions. Kasama natin ang Panginoon, pinangakuan niya tayo, at kaya po natin itong gawin. Okay? Number 5, your tomorrow is already secure. Ayun. Because Jesus rose from the dead, you will also rise up to whatever situation that you have. And because Jesus lives, you will live. And because He has overcome the world, you will also overcome the world. Kaya sabihin mo sa katabi mo, congratulations. You have the resurrection power. Amen. Palakpakan natin muna ang Panginoon. Alam niyo po, nung binabasa ko po itong scripture na to, natutunan ko na itong resurrection ay dapat magkaroon po ito ng positive impact sa bawat isa po sa atin. No? Hindi po pwedeng walang positive impact po ito sa atin. Naniniwala po ako, posible po na may mangyari maganda. Okay? Now look, as we look into the scripture, tingnan niyo po yung binigyan ko sa inyong evidence, tapos kung ibigay po sa inyo yung evidence na yan, naniniwala po ako na yung istorya ng resurrection ay meron pong itong pwedeng idulot po sa atin. No? Nakita ko po ito na makaka-apekto itong krisis na nangyayari sa atin. No? Kasi yung resurrection power, hindi nyo nakikita, but it is working. Are you listening?
Itong resurrection power na ito po'y mag-i-engage, mag-i-involve sa atin. Mag-expect kayo ng mga miracles along the way. Kasi po, may hirap po talaga buhay ngayon, pero ipapakita ng Diyos yung kanyang power para tulungan ka. Can I hear amen? Ito para sa mga naniniwala lang. Pag hindi ka naniniwala, hindi ka makakaranas. So, dapat sa tanghaling ito, maniwala tayo na merong resurrection power. Can I have amen? Sabi mo, resurrection power. Meron po talagang resurrection power na dapat nating makita po ito. So, dito po sa scripture na ito, si Mary Magdalena, siya po yung unang-unang nakakita na kung ano talaga yung nangyari. Now, tingnan natin sandali itong naganap na ito kay Mary. Okay? Tingnan po natin ito sandali. This woman showed up at the tomb before dawn. Why? Kasi po, si Mary Magdalene, he was hopeless. That's why she go. Early, quietly, with no fanfare. Kaya lang po, when she arrived at the scene, the stone that covers the tomb was already open. So nagtaka siya, bakit bukas ito? So, he looked into the tomb. Wala si Jesus. Ito po yung nakita niya. Until the angel spoke to her. Okay? Why do you look for the living among the dead? He is not it. Pakinggan yung salita. Why you are looking, sabi dito, why do you look for the living among the dead? Ba't dito mo hinahanap si Jesus? Yung lugar ng mga patay. Wala dito si Jesus. Kasi he doesn't belong to the tomb. Yun ang sinabi sa kanya ng angels. He has risen. He is not here. He has risen. Are you still here? Alam nyo, let me stop there. Kasi napansin ko po, that question is for us today. Why are you looking for life from the dead? Bakit diyan ka naghahanap sa patay? Halimbawa, umaasa ka lang ba sa pera o sa Diyos? Umaasa ka ba lang sa mga boss mo? They're dead. They cannot help you to rise up. So dito po, we should never be looking for life among the dead things. Bakit ka naglalagay ng hope dun sa mga habits, sa mga bagay na ito na hindi naman kayang magbigay sa iyo kundi failure? Why are you seeking peace in people who cannot give it to you? Sino rito yung babae? Gusto ko na magka-boyfriend para magkaroon ako ng peace. Dahil may boyfriend ka, magkakaroon ka ng peace of mind, baka ma-frustrate ka. Yung lahat ng mga may boyfriend ngayon, walang kapayapaan. Gusto ko nang mag-asawa, sigurado ka, mahirap makisama sa biyanan. Are you still here? Why are you still sitting at the grave when the Savior is standing in front of you? So ito po yung nakita ko na dapat nating maunawaan. Tingin ko si Lord mukhang specialist si Jesus sa mga imposibleng bagay. Can I have an amen? Because this resurrection changes everything. Tuwan-tuwa ako sa salitang resurrection kasi dahil sa resurrection, it changes everything. It changed my life. It changed the story. Basahin niyo yung scripture. Nang dahilan sa resurrection, maraming naturete. Can I have your amen? It changes everything. Alam niyo po, ang resurrection is not just a historical event. It is a present power that could work in our life. In fact, pwede ko nga sabihin because Jesus rose from the dead, merong mangyayari. I will repeat. Because Jesus rose from the dead, merong mangyayari. Alam niyo kung ano mangyayari? Posible po, your past is not your permanent address. Ganyan ang mangyayari. Kung maalala ko po, nung bata po ako at the age of 21, dyan lang po ako nakakilala sa Panginoon.
Ako po yung nakatira sa Quiapo. Lahat po ng masamang experience doon ang address ko. But you know what? When the Lord Jesus saved my life, He resurrected my dead life. Actually, ako po ay spiritually dead. I was blind. I was in darkness. But when the resurrection power resurrected my life, bigla pong nag-decide ako, I don't like this place. Lumipat po ako ng bahay. Why? Because that place is not my address. Binigyan ako ni Lord ng tamang address na bago po ang buhay ko. Because whatever you did in the past, whatever was done to you, the tomb cannot hold you back. Can I have an amen? And it cannot hold your future. Hindi ako napigilan ng Quiapo mag-stay. Hindi ako napigilan manatili sa buhay na yon. Because ang past po ay hindi permanent sa life ko. Nabago po ang buhay ko. Imagine, andun ako sa Quiapo, namumuhay ako ng hindi maganda. Ako po ang naging presidente ng Taugama Pi Fraternity. Ako po ang naging chairman ng League of Philippine Students. Ako po ay batang Quiapo, lahat ng kalokohan nasa katawan ko. Ang tawag ko doon is spiritually dead. Blindness, darkness ang buhay ko. Pero po, hindi ako hinayaan ng Diyos manatili sa dilim. Hindi niya hinayaang ako'y bulag. Hindi niya hinayaang ako'y nakagapo sa kasalanan. Nang dahil sa resurrection power, pinalaya ako ng Panginoon. Hallelujah. Amen? Let me tell you something. The same Spirit that opened the stone away dun sa tomb na yon, ang buhay ko po, the same power is now living inside of me. Nasa akin na po ngayon. Not besides, not above, but it was inside of me. Nasa loob ko po yung resurrection power. That means that I am no longer a victim. You are now, I am now a resurrection carrier. Hallelujah. Sino sa inyo niniwala ang Lord ay pagagandahin ng buhay natin? Amen? You are not a visiting grave. You are a living one. Hindi ka naglalakad na grave. Hindi ka naglalakad na patay. No. You are living one. Lahat po na nakaranas ng born-again experience that you were raised from the dead, ngayon po kayo ay malaya na. Can I have an amen? The most inspiring part of resurrection story is not just Jesus got up. It's that He invited us to get up with Him. Yan po yung invitation na yan. Si Mary Magdalene came to the tomb as a mourner. Pupunta siya as a mourner. Paglabas, she become a messenger. Tama. Ang ganda ho ng ginawa. She was the first to preach the gospel. He said, I have seen the Lord. Hindi siya theologian, hindi siya king, he just a woman with a broken past whom Jesus had healed and set free. Yan po yung buhay niya. That's you. That's me. You are not there. You are not here by accident. You are here for this. You stop mourning. You stop crying for what is dead. But start announcing what is alive. Amen? Hindi tayo umiiyak kasi may namatay. No. Nakangiti tayo ngayon kasi merong nabuhay. And that is our Lord Jesus Christ. Lahat po kayo, your family need your resurrection testimony. Meron kasi akong resurrection testimony. Kinuwento ko sa mga kapatid ko, lahat sila na-resurrect. Kinuwento ko sa nanay, tatay ko, lahat sila na-resurrect. Kasi meron tayong istorya ng resurrection. Can I have an amen? Your workplace, your campus, need to see someone who doesn't stay down in the grave. Your classmate and your office mate need to see someone who rose from the dead. Your own heart needs to hear that. Get up, child. The grave is empty. Jesus is alive. Hallelujah. When Jesus rose from the dead,
wala na po yung fear sa puso natin. Wala na po yun. Ang depression na wala po, ang addiction na wala, ang shame na wala. Why? Because ang ating Panginoon ay muli tayong binuhay. Tingnan mo sa katabi mo, sabi sa kanya, we need the resurrection power. Yan po yung totoo. We need the resurrection power. Hindi po pwedeng walang resurrection power. Lahat po tayo. Kailangan po natin. Pwede bang palakpakan natin ng Panginoon? Thank you, Jesus. Now, dito sa scripture na binabasa po natin, nakaka-bless, no? Nakaka-bless sapagkat nakita ko dito, hindi lamang po yung mga evidence ang pinakita ko sa inyo. Okay? What happens when you believe? Ano ba nangyayari pag naniwala tayo sa resurrection? Okay? Sulat po natin ito. Number 1, your sins are forgiven. It was completely not hidden, gone. Pag naniwala kayo sa power ng resurrection, pag naniwala kayo na si Jesus nabuhay mula sa mga patay, yung the same power na yon magwo-work sa life mo. Kahit anong dami ng kasalanan mo, humingi ka ng tawad sa Panginoon, mag-repent ka sa kasalanan mo, patatawarin ka ng Diyos at maniwala ka, your sins will be forgiven. Yan ang una. Can I have amen? Palakpakan natin ang Lord sa mga taong pinatawad. Number 2, you will receive eternal life. Not just life after death. Life now. Hallelujah. Ang life ngayon may purpose, may meaning, may peace, may hope dahil iyan po binigay sa atin ng Panginoon. So meaning to say, hindi lang tayo pinatawad, binigyan pa tayo ng eternal life. The word eternal life means quality kind of life. Alam mo, pag lasing ka, adik ka, mahirap ka, walang quality yung life mo. Pero pag ikaw ay pinatawad, nilinis sa kasalanan, niresurrect ka, ibig sabihin yan, bibigyan ka na ng Diyos ng quality kind of life. Sumunod ka lang, mag-obey ka lang, magkakaroon ng quality of life. Alam niyo po, nagpastor na ako 37 years. Sa pagiging Kristiyano, 42 years na ako. Abay, kinukompare ko yung life ko noon, tsaka ngayon, ay lubhang malayo. Dahil yung quality ng life ko ngayon, nako, ang layo po talaga. No? Nung ako po yan believer, pag ako naglalakad, kasi ako presidente ng Taugama, ako pa presidente ng chairman ako ng League of Philippine Students. Pag ako naglalakad, dapat may apat sa harapan ko. Okay? Sa likod, may apat din. Ayoko man tawagin silang bodyguard, parang ganun. Kasi ako nga yung presidente. Kasi natatakot ako, baka may sumaksak sa likod ko Pag may nakakita. Siyempre, alam nila ako leader. Gusto nila, itumba ako So, araw-araw kinakabahan ako. Alam nyo ba, nawala lang yung takot na yun nung na-born again ako. Because I know it is God who will preserve and protect me. Yung mga brad ko sa Taugama, born again ako, gusto bantayan pa ako. Saka hindi na kailangan, sir. Paano yan? Baka may tumira sa'yo. Hayaan mo sila. Hindi na, bahala na si Lord sa akin. Kasi naniniwala ko, there's something inside of me that can protect me. Dito po naganap, yung eternal life ko, nagkaroon ng quality. Nagkaroon ako ng peace of mind. Hindi na ako natatakot, nagkaroon ako ng total peace. And then, by few years, nagplano na ako mag-asawa. Naging pastor ako. At the age of 25, nagpastor ako. After 2 years, mag-aasawa na ako, 27 years old. Nag-asawa ako. Wala akong sweldo, pero may peace of mind ako. Bakit? Because of the power of the resurrection. It gives me hope. It gives me security and confidence that I could make it. Ngayon po, 37 years na akong pastor. Nung araw, yung pagpapastor ko, upa ko ng facilities, 5,000, hindi ko mabayaran. Hirap na hirap akong bayaran. Ngayon, milyon na binabayaran ko, hindi na ako nahihirapan. Alam niyo kung bakit? Because the power of resurrection is happening in my life. Sino po may natututunan ngayon? Resurrection proves 3 things. 1, it proves that sin's death is paid in full. Nabayaran ng kasalanan. Pangalawa, it proves that death has lost its sting over our life.
Pangatlo, it proves that God specializes in impossible mornings like Mary Magdalene. So ang resurrection, iniisip ko, binayaran ni Jesus ang aking kasalanan. Nagpunta siya doon sa lugar ng bayaran, tawag doon redemption. Ang dugo niya, pinambayad niya para maligtas ako. Yung death, hindi siya kayang pigilan, kaya ako, hindi rin ako kayang pigilan ng death. Siguro mamamatay ako physically, pero one day magre-resurrect ako. Katulad ng, kaya meron tayong tinatawag na eternal life. Eternal life means walang katapusang hininga, hindi ho ganun yun. Eternal life means quality kind of life. Pangalawa, eternal life means you will spend your life with God throughout eternity. Ano ibig sabihin ng spiritual death? Spiritual death means forever, eternal, you are separated from God. Ang laki ho ng pinag-aiba, eternal separation. Yung isa naman, eternal life with God. Ang laki ho ng pinag-aiba. Yan po yung ginagawa ng resurrection sa atin. Can I have amen? Kaya kinakailangan po sa gabing ito o sa umagang ito, makita natin na kailangan natin ng resurrection power. Napupunta lang ang resurrection power natin kung handa ka ng idilang yung kasalanan. Gusto mo ng resurrection power pero ayaw mong idilang kasalanan. When I said kaya mong idilang kasalanan, kaya mo ba na isuko ang kasalanan mo sa Diyos? Kaya mo bang humingi ka ng tawad sa Panginoon? Kaya mo bang sumunod at magbago ng buhay? Kaya mo bang mag-commit sa Diyos, Lord, hindi ko nababalikan ang aking buhay? Si Bishop Oriel, nung binigay ko buhay ko, sinurrender ko, ako presidente. Sabi ko, ayoko na, hindi na ako presidente ng Taugama. Sa League of Filipino Student, ako ang chairman, ayoko na, sa inyo na yan. Ayoko na yan. Kasi isa lang ang gusto ko, relasyon sa Diyos. Yun lang, masaya na ako doon. You know, I give up everything. And when I give up everything, I got everything. Because of that power of resurrection. Kasi hindi ko naman talaga makukuha yung favor ni Lord sa buhay ko kung mamumuhay pa rin ako ng mali. Can I ever amen? No, hindi na. Sabi ko, okay, I give up everything. Kapalit ng peace of mind. Kapalit ng bagong buhay. So I gave up everything. Ngayon, 63 years old na ako. Nawalan ba ako? Kahit isa, hindi ako nawalan. Because lahat binigay sa akin ng Panginoon. Panalo yung mga may resurrection life. So sa umagang ito, pwede po ba ako magtanong sa inyo? Kaya niyo po bang si Jesus ang maging resurrection life mo? I can still remember, ang dami kong dream. Napasama na ako. Nakasama na ako sa fraternity, kung saan ako sama. Akala ko wala na akong pag-asa. Mali pala yung pananaw ko. Because the day I met Christ, when I begin to have a relationship with God, every dream, ni-resurrect ni Lord. Every plan of God, ni-resurrect ni Lord. Grabe, lahat ni-resurrect lahat ni Lord. Then doon ko lang po na-realize, umiiyak ako. May maganda palang plano sa akin sa Lord na hindi ko makita kasi nakasubsob ako sa kasalanan. Nakabaon ako, tinabunan ako ng kasalanan. Hindi ko makita yung napakagandang plano ng Diyos sa buhay ko. But when I give my life to Jesus, I repent from my sin. Unti-unti kong nasilip, may magandang plano sa akin ng Panginoon. By profession, I'm an architect. But there's a better plan of God in my life. I become a pastor. When I become a pastor, sabi ng ibang mga tao sa akin, ba sayang yung pagiging arkitekto? Sabi ko, hindi ko pinagsisihan. Until now, 37 years na po akong pastor, hindi ko pinagsisihan. Mamimili lang ako, arkitekto o magpapastor. Sabi ko sa aking ina, ma, plano mo yan, mag-arkitekto ako. Tatay ko, plano mo yan, pero may plano sa akin ng Diyos. Gagawin niya akong pastor. Nung ginawa niya akong pastor, ma, hindi mo alam. Kasi nung nagplano si Lord, hindi ka kasama. Hindi ka kasama. Kaya hindi mo alam. Hindi kita masisisi kung magagalit ka sa akin. Pero, ma, alam ko na ang plano ng Diyos sa buhay ko. Kasi yung plano ni Lord, mas maganda sa plano natin. Yung ina ko umiiyak, pinayagan ako magpastor. Sabi niya sa akin, kung yan ang alam mong tama, yan na lang ang gawin mo, anak. Ngayon po, 37 years na ako, kabibisita ko pa lang nung isang araw sa nanay ko. Buhay pa nanay ko, 94. Pag tinanong mo, ma, parang ang tagal ng buhay mo, ang tagal mong mamatay.
Sabi ng ina ko sa akin, anak, paano ko mamamatay? Ang ligaya ko. Tinanong ko siya, ano ba nagpaligaya sa iyo talaga? Anak, ikaw, nang makita kong nabago buhay mo, nung makita kong ikaw ay sumunod kay Jesus, sapat na nawala ang pangamba at takot ko, nagkaroon ako ng peace of mind. Alam niyo po, nung sinasabi sa akin ng aking ina po yan, na-bless talaga ako. Na-bless ako. Minsan po, dadalawin ko siya, at tuwing dadalawin ko po ang aking ina, naalala ko po, paano naka-apekto ang buhay ko sa buhay ng aking ina. She is now 94 years old. Hindi nyo lang alam kung paano nagpaligaya sa pamilya ko nung naba. Kasi po, lahat ng kapatid ko takot sa akin. Yung mga uncle ko, tiyahin ko, nanay ko, tatay ko. Alam mo, pinapasok ng pulis yung tahanan ko kasi hinahabol ako eh. Meron lang akong taguan na hindi nila ako makikita eh. Makailan akong pinapasok sa bahay. Pero kasi sa dami ng sakit na ulong inabot ng ina ko. Pero alam niyo, one day, ni-resurrect ni Lord ang buhay ko. Ando na ako sa libingin ng mga patay. Wala na. Dead na yung life ko. Spiritually dead na ako. Bulag na ako. Blackout na eh. Puro darkness na lang ang ginagawa ko. Nakagapos na ako eh. No? Lahat ng bisyo nasa katawan ko, lahat ng kalokohan nasa katawan ko. But God is good. He came and He saved me. He resurrected me. Hallelujah. So sa umaga pong ito, bago ako magwakas, bibigyan po natin ng pagkakataon ng bawat isa. Meron ba ditong first timer at hindi mo pa nararanasan ang resurrection sa life mo? I pray sa pagpunta mo rito, in-invite ka, it is by no accident why you are here. In-invite ka sapagkat nais na nag-invite sa iyo marahil, kung paano niya naranasan resurrection, maranasan mo rin mabuhay mula sa mga patay. Amen? Tumayo tayo lahat mga kapatid. Hindi pa huli ang lahat. Amen? Ang resurrection po ay hindi doctrine. Ang resurrection po ay isang person. Yan po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Amen? At naniniwala ako sa hapon pong ito o sa tanghaling ito, nais ng Diyos na lahat po tayo makaranas ng resurrection. Sabi mo sa katabi mo, I love resurrection. You will go from this place not as someone who once was broken, but as someone who has been raised from the dead. Hallelujah. Uuwi po tayo ngayon with resurrection shoulders is strong enough to carry that cross so that we could bring hope to the hopeless. Meron tayong uuwi na may paa ready to walk away from the grave. Alis na tayo sa libingan na nais mag-hold sa atin. Pupunta na tayo sa paglalakad na gawin ng kalooban ng ating Panginoon. Amen. Meron tayong resurrection hands na uuwi sapagkat these hands will be open to give what you have freely received to other people. Remember this promise until you see Him face to face. Mabubuhay tayong muli. I want you to bow your head right now. Lord, thank you for knowing that the tomb is empty, Lord. Christ is not in the grave. He rose from the dead. The tomb is empty, Lord, and our King Jesus is alive. And Lord, starting today, we are not just surviving. We have risen from the dead, Lord. Lord, today, Jesus has risen indeed, Lord. Now, we want to go and live like Him. Sa araw na ito, Panginoon, lahat po ng mga first-timer na narito, pinapadalangin ko na kami lumapit sa iyo, tumingi ng tawad. Humingi ng kapatawaran, humingi ng kalinisan sa pamamagitan ng banal na dugo ni Jesus. Sa araw na ito, Panginoon, ang aming buhay ay isinusuko sa iyo. Lord, from the dead, raise us up, Lord. Lord, from the dead, help us to rise up in the power of resurrection. Lord, sa araw na ito, Ikaw
ang mangusap sa mga taong nakinig ng iyong salita. Lord, sa oras na ito, tinatanggap ka namin na ang aming Diyos na nabuhay mula sa mga patay at ngayon ay buhay na buhay kasama namin, who gave us hope, who gave us future, and takes away every fear and insecurity in us. So Lord, today, we thank you, Lord. We honor you. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Thank you, Jesus. Before ako mag-close, gusto ko pong makita ninyo yung katotohanan ito. No? Kasi po napansin ko po, what happened after this na tayo ngayon naniwala sa Panginoon? Ngayon naniwala tayo sa Kanya, what to do next? Ano gagawin mo? Sa mga naniwala sa resurrection, sa mga nakaranas ng resurrection, here's what to do next. Ilagay mo, ito gawin mo. Kung kayo po'y naniwala, number one, you need to tell someone. Find yourself leader, your friend, or a person who invited you today. Tell someone. Number two, get a Bible. Magbasa po kayo ng Bible. Start with the Gospel of John, and it's all about who Jesus is. Number three, you need to find a church. Not a building. Okay? Not a building. A community of people who will help you to grow. Dito po sa Dulos, ang church po dito, tao, hindi yung building. You go to a church, not with a building, where these people can help you to grow. Dito po, we don't recruit people for another religion. We invite people to help them to start a new relationship with God. So find a church. Dulos is a church. I hope makapag-stay po kayo. Makapagpatuloy. At ang number 4, know this. Heaven is celebrating you right now. And nothing can separate you from the love of God. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan po ang gagawin natin. So, if it so happen you come here for the first time, yung mga cell leaders, yung mga friends ninyo nag-invite, sabi mo sa kanya, I don't just believe on the resurrection. Listen to this. I don't just believe on the resurrection. I need to belong to those people who also believe in the resurrection. Amen? So that one day, I could become the person that God want to be. Kasi po, pag niniwala po kayo sa resurrection, simula lang po yun, pero hindi pa tapos. Dapat, hanggang sa pagbalik ni Jesus, ikaw ay nananatiling nananampalataya sa Kanya. Hindi ka babalik sa dati mong buhay na masama. No. When I come to know the Lord Jesus Christ, when I was 21 years old, 37 years na akong pastor, 42 years na akong Christian. Hindi na ako bumalik sa masama. Hindi na ako bumalik ulit sa dati kong buhay. You know, because I'm waiting for the second coming of the Lord. And as I wait for the second coming of the Lord, I need to grow. I need to know His will so that I could serve the Lord in His own way. Amen? So, lahat po ng first-timer na narito, wini-welcome po namin kayo. Kung kayo po'y naniwala sa resurrection, wag lang kayo magsimula, magpatuloy po kayo. Amen? Can I have amen? Lahat po na magsisimula, magbasa kayo ng Bible, sumama kayo sa cell group. Say that word, cell group. Ano ba cell group? Ang cell group po kasi yan po yung community natin. Doon makakapagsalita ka, magtatanong ka, para ikaw makapagpalago ng spiritual life mo. Wag ko kayong gumaya sa marami na naniwala sa Diyos tapos nawala din. Alam niyo kung bakit? Hindi naman kasi sila nagpatuloy eh. No? Nag-disconnect sila. Dapat nakakonect kayo sa body of Christ. So I encourage everybody, if you're coming for the first time, mag-connect po kayo. Until you feel you belong. No? Taas dito, you belong to the family of Dulos. Yung kamay, taas yung kamay. Alam niyo, nung una ho yan, pagdating dito, palingon-lingon. Pamasid-masid. Pero ngayon, nasanay na. Parang feeling niya, taga rito na ngayon. Tama? Nung naging taga rito na siya, masaya na siya. Sumasama na sa camp, sumasama sa set. May mga plano, kasama siya sa plano. Nag-i-enjoy. Bakit? Ganun talaga, Christian. Kung ano, plano ng Panginoon, sumasama tayo. Nag-a-align tayo doon. Amen. Hindi tayo spectators. We are participants. So lahat po ng first-timer, I welcome you
welcome to the family of God. Amen?